Sa bidyong ito po ay gusto ko lang ipakita po sa inyo itong aking ginawang solar calculator sa ating solar system. Ito po ay halos kompleto na, ano? Meron tayo ditong battery working hours, yung sa ating battery life calculation. Meron din tayo dito yung sa rated cost na computation. Marami po yan, pati doon sa ating panel group, yung ating panel groupings, solar panel parallel mode, solar panel series mode, solar panel series parallel grouping mode. Tapos meron din tayo dito yung pagkuha ng ating panel, no? Yung mabilisan lang based dun sa ating monthly energy consumption. Tapos kung meron tayong yung actual bill, dito natin kukunin. Dito natin kukumpitin yan sa part na to, yung actual bill. Dito po, pag halimbawa may bill tayo na may nag-inquire na customer, kung anong yung system na dapat sa kanya based dun sa kanyang bill, ay dito ko po ginagawa yung computation na yan. Tapos yung dati pa rin, ito yung sa basic, breaker rules na computation. Ipapakita ko po sa inyo yan. Tapos meron ako ditong inad yung sa additional battery. May lalabas na total dyan. Kasi kung halimbawa, ikukot natin si customer at may budget pa siya, pwede tayong mag-add kung kaya pa ng budget niya. Tapos yung ating device list, ito. Yung dati pa rin yan. Tapos may dinagdag ako dito, yung battery capacity to use. Mamaya explain ko po. Maglalagay ako ng example dito at ang kagandahan lang dito sa ating example na to, pwede nyo po itong i-apply sa inyo kung magustuhan nyo yung system na to. Kasi ang akin pong sample dito ay sa aircon. Kung gagamitin lang natin yung ating aircon. At ang gagamitin po natin aircon dito ay 2 horsepower. Aircon na 2 horsepower po siya. No? 2 horsepower na aircon ang ating sample dito. Para at least kung may plan na yung makapanood nito, gusto ng 2 horsepower lang ang gamit, ay pwede po ito sa kanila. At syempre pwede rin tayong mag-add doon, hindi lang yung sa aircon na 2 horsepower. Pero kung gusto nilang 2 horsepower na aircon lang ang kanilang device na gagamitin, wala namang problema. So ang focus natin ngayon ay dito sa 2 horsepower na ating aircon. So kung doon sa aircon po, pag hindi niyo po alam yung 2 horsepower, like for example, no, hindi ko alam yung 2 horsepower kung ilang watts yan. Meron po tayong horsepower conversion dito. Puntahan lang natin yung horsepower conversion. Ito na yung sa aircon horsepower natin na conversion. So sa 2 horsepower, kukunin natin yung wattage. Ito na yung wattage ng ating aircon na 2 horsepower na ang kanyang watts po ay 1,492 watts. Tapos automatic na rin na lumabas yung kanyang BTU. Okay, so ang ating aircon na 2 horsepower ay meron pa lang 1,492 watts. Balik tayo dun sa ating device list. 1,492 watts yung ating aircon. Ayan po. Kukunin kasi natin lahat yung ating mga kagamitan dyan. So sa ngayon, ito lang muna. Focus tayo. At doon sa ating overall total power, kasi yun lang ang ating ginamit, yun lang ang nakuha nating total. Kasi kung halimbawa mag-add tayo, like for example sa ref, mag-add tayo ng isa pang device, sabihin natin 300 watts yung ating ref, mag-add lang po yan dito sa ating aircon wattage, no? Naging ano na siya, 1,792. Kung gusto niyo pang mag-add, ay pwede. Halimbawa, sa ating charger, meron tayong 15 watts na charger. Or sa mga ilaw natin, overall, 200 watts. Ayan po, nag-automatic siyang add dito sa overall total power. Ito pwede kong i-clear. Nagandahan itong ginawa kong calculator na to para sa system, no? Pwede kong i-clear ito. Ayan, yung part na to. Meron din dito yan. Pwede ko rin i-clear yan. Para mabilis, no? Clear. Tapos meron din akong, pwede ko rin i-clear lahat yan. Yung mga naka-green, no? Ayan po. Yung mga nakalagay na green, pwede ko i-clear lahat yan. Pati dito. Para mabilis. Punta lang ako dito sa clear all. Pag clinic ko to, ma-delete itong mga to. Yung naka-green, clear all. Ayun po, wala na siya. Dito wala na rin. Tapos dito. Ito po ay common. Yung sa DOD ng ating battery. Importante po yung computation na to. Kasi
yung ating battery ay may tinatawag na dip of discharge. Kailangan natin yan. Pati dito sa ating inverter, meron tayong conversion efficiency. Pwede nyo baguhin to kasi kung sa gel type na battery or lead acid, 80% yung DOD niyan. Kung sa lithium naman, mayroong 100% to. Meron din namang 95. Mamaya, i-explain ko po dito sa inyo yan. Meron din namang 90. Malalaman nyo dito pagka chinek na natin yung ating battery life. Re-reset ko lang. Ayan, na-reset na siya. Balik na sa dati. Kaya, dito na tayo sa ating aircon na 2 horsepower. 2 horsepower na aircon. Balikan natin yung ating sa horsepower computation. Yung conversion, 2 horsepower, no? 1,492 watts. 1,492 watts sa ating aircon. Ito po yung 2 horsepower na aircon. Ayan. So, ang ating overall total power ay 1,492. Ang next na gagawin ko dito ay kukunin ko lang dyan yung ating usage hours. At ang gagawin ko dito ay magbe-base tayo dun sa standard time computation, no? At ang ating standard time computation po ay 16 hours. 16 hours. So, dun sa 16 hours na yun, sa ating power consumption a day, nakakakuha tayo ng 23,872 watts. At dito po sa ating battery rolls, no, kung napanood nyo yung aking mga video, previous video, meron po tayong battery rolls. At nilagay ko na rito para at least hindi na po mag-total pa. Nag-view na siya. At ang kagandahan nito, may dinagdag pa akong isang part dito na makukuha natin dito yung estimated battery quantity na mayroon na siyang dip of discharge factor. Dito po, lalabas na kung ilang piraso po yan. So, sa ating battery rolls, yun nga, yung battery capacity, at least meron tayong 50% doon sa ating power consumption a day. Yung kalahati, no? Ito yung ating power consumption a day at based doon sa ating battery rolls, na kalahati ay ito na yung kanyang kalahati ng ating power consumption a day. Okay, so balik tayo dito sa ating standard time muna, no? Saan ko po ba nakuha yung ating standard time? Actually, ito yung usage hours na night time, yung 16 hours na yan. Kasi yung ating battery ay mag-work siya ng pag wala yung ating araw, no? Sa gabi, night time. At sa morning naman, sa daytime, ang magsusupply po sa ating mga load ay yung ating solar, yung panel. Kasi ang ating gagamitin na inverter ay hybrid inverter na po siya at yun po ay automatic na mag-a-assign. So, punta natin yung standard time, bakit ko nakuha itong, kung saan natin nakuha itong 16 hours at yung ating usage hours na night time. So, punta tayo sa standard time. Okay, nandito na tayo sa standard time. Meron tayo ditong in one day, convert natin yan sa oras, pati dito sa ating sleep time. So sa isang araw, in one day, meron tayong 24 hours. 24 hours. At ang ating sleep time ay ibabawas lang natin yan dito sa 24 hours. So ang ating sleep time usually po ay 8 hours naman talaga. 8 hours po. Yan yung standard. Kaya nakuha natin dito yung 16 hours. At kaya ko naman sinabi na yung 16 hours ay pang nighttime na usage kasi bibigyan ko kayo ng example. Meron tayong clock dito. Pinalitan ko na yung nauna kong clock. Ito ay bago na. So, dito tayo sa ating clock. Pagdating po ng hapon, yung ating araw po, like for example, alas 4 or alas 5, ay palubog na yung ating araw at hindi na siya mag-generate ng charge yung ating panel kasi humina na yung init ng araw. So, ang start po noon is it's either alas 4 or alas 5. Depende po sa inyong lugar. So, ganito lang po yan. Bibilangin natin hanggang mag-umaga uli, no? Yung ating counting. So, ito hapon alas 4. So, mag-start tayo siguro alas 5 na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yung 8 na hours na to, yung 8 hours ay, ano na po yan, hating gabi na. Ayan po, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yung 14 po ay madaling araw na po yan, alas 6. 14, 15, 16. Dito sa 15, 16, dito may sunrise na po yan at least, no? So sa 16, mag-i-start na ng charge uli ang ating
mag-generate ng energy yung ating panel at mag-i-start ng charging yung ating battery. Yung overnight na 16 hours na nabawas sa ating battery na energy ay mag-charge yun sa pamamagitan ng ating generation charge ng ating panel sa morning kasi may araw na siya. So tama lang yung standard time at yung usage night time para sa ating battery. Kasi pagdating dito, yung 16 hours ay ito na yon. Mag-charge na naman uli yung ating battery. Hanggang abutin na naman siya ng hapon. So, ganoon lang po yung ating standard time. So, balik tayo doon sa ating device list, no? Dito sa ating usage hours na 16 hours. Actually, may nilagay din ako dito, usage hours. Ito po ay pang off-grid. Alam niyo po kung bakit. Kasi gagamitin natin yan ng 24 hours. So, itong aircon na to, pag ginamit natin ng 24 hours, ayan yung kanyang power consumption at yung kalahati ay, ayan po. Pag ginamit naman natin, yung usage hours na based on sa ating battery rolls, hahatiin ko lang po itong 16, no? Kasi sabi nga dito, battery rolls natin is 50%. At ang 50% po niyan ay ito po, 11,936 watts. So, itong 16, hatiin ko lang po yan. Gawin ko ng 8 dito. Kaya, nakuha na natin yung ating 50% ng ating battery rolls. Yun nga lang, yung usage natin dito, yung usage hours nito ay 8 hours lang. Unlike dito, sa standard time, ang usage hours natin is 16. At yung ating battery ay automatic na magpo-compute yan dito. Mamaya kung ilang piraso ang ating gagamitin na battery dyan. Yan nga, eto na. Pipili po kayo kung ano yung gusto yung battery. Ginawa ko na dito, nilagay ko na sa ating calculator na sabi dito, battery capacity you wish to use. Ito po ay EH, no? Dito tayo maglalagay ng ating gagamitin na battery para makuha natin yung estimated battery quantity na meron na siyang depth of discharge factor. Okay, alisin ko lang muna itong 24 para hindi tayo malito at saka yung 8. Mamaya ibabalik natin yan. Okay, so dito sa ating battery, pwede kayong pumili dito ng 100 AH. Bahala kayo, basta depende po sa inyo. As long as yung quantity ng battery ay mapakunti natin, mas maganda, no? Kasi kung 100, tingnan natin, 100 AH. Ayun, so automatic na siyang lumabas dito na ang kailangan pala natin na battery dito sa ating, based on sa ating power consumption a day, na ang gamit natin is 100 AH. Dapat pala ang battery natin na gagamitin dyan ay 28 pieces na 100 AH na battery na 12 volts. Pwede rin dito, lagay nyo po 200 AH. Ayan. Yung kailangan pala natin na battery, pag ginamit natin is 200, ay 14 pieces lang. Paano naman kung 250 EH? Yung ginagamit ko po sa bahay ay 250 EH. Dalawa, 24 volt system yung aking setup sa bahay. Ngayon, kung 250 EH na battery yung ating gagamitin, ang kailangan pala nating battery dito ay 11 pieces. So, mas mataas na EH, mas kukunti. Ayan siya. Tapos, ngayon, tingnan natin mamaya dun sa battery life. Meron tayo dito. Kung magagamit nga ba natin talaga yung battery na yan, yung 11 na battery sa loob ng 16 hours. Puntahan natin yung battery life. Ito po yung battery life, no? Pero bago ko ipakita dito, ang gawin po muna natin ay puntahan natin yung battery, yung pinaka wattage para makuha natin. So, nandito na tayo sa ating battery. Meron tayo dito ng parallel mode. Meron din tayong series mode. At dito po, meron tayong battery series parallel groupings mode. Ito ay ginagamit ko to kapag ang ating battery ay madami na. Kailangan natin mag-groups ng battery. At actually, meron din ako ditong sa battery. Ito kasi sa EH, yung sa groupings. Ito naman sa milliamps, no? Yung sa mga LiFePO4 battery, yung mga tag 3.2 volts na battery. Dito tayo gagawa ng battery pack. Pwede rin po yan dito. Kaya itong ating competition na to ay halos kompleto na talaga yan. So, balik tayo dito sa ating battery. Okay, ang sabi dito, yung estimated battery quantity na may DOD factor, ha, based dun sa ating power consumption a day na 28,872 watts, ay bigay siya ng numbers ng battery na ito pala yung dapat na gamitin natin. 11 pieces na 250 AH. Okay, so dito tayo sa ating battery quantity. 11 batteries at ang kanyang volts is 12 volts. At meron tayong capacity na 250 AH.
Kaya naman nakakuha tayo ng 33,000 watts. At the same time, lumabas na dito yung ating maximum charge current. So, ang ating power consumption is 23,872 against dun sa battery. Sapat na talaga yung ating battery na yan. Kaya, for sure, magagamit natin ng 16 hours. Pero mamaya ay i-confirm natin yan doon sa battery life. I-explain ko lang muna dito yung ating connection na battery series mode at saka yung battery parallel mode. Tandaan niyo po lagi, no? Pagka ang ating pong connection ay parallel, ang hindi po nagbabago dyan ay yung volts. Constant ang ating volts. Ang nag-a-add po dyan ay itong ating ampere, no? Naging 2,750 ampere na siya. Samantalang dito sa series mode ay iba. Ang nag-a-add po dito ay yung volts. Naging 132 volts na siya. Doon sa 11 na batteries na 12 volts. Nag-series tayo, nakakuha tayo ng 132 volts. Tapos dito naman sa ampere, pagdating sa series mode ay constant po ang ampere, hindi siya nagbabago, 250 ampere pa rin. At the same time, yun na, lumabas yung ating maximum charge current dito na 62 ampere. So, ibig sabihin, gagamit tayo dito ng charge controller kung ang ating inverter ay hindi hybrid. So, since hybrid naman, adjustable po yung ating charge controller. Ang ating wattage po niyan ay parehas lang, mapa-series or parallel mode man yan, parehas lang po. 33,000 watts, 33,000 watts. Ayan. So, dahil sa marami yung ating battery, kung nag-series tayo, tumaas yung volts, no? Ang common na system volts natin is 12 volts, 24 volts, at saka 48 volts. So, dito po natin kukunin yan sa ating battery series parallel groupings mode. Kukunin natin dito kung anong system ang gagamitin natin. Kung ang ating system volts ay mas mataas ng volts, 48, mas maganda. Kasi pwede tayong mag-add ng mga device na marami. Unlike doon sa 12 volt system, limited lang. Sa 24 volt system, limited din siya, pero okay na rin yun. Pero ang maganda talaga is yung 48 volt system. So sa dami ng ating battery dito, 11 pieces na battery, ang ating pong setup dito ay 48 volt system based dito sa ating overall total power na 1,492 watts kasi hindi natin maiwasan dyan na mag-add pa tayo. So dito na tayo. Kukunin natin yung ating total volts in series. Ito po ay para sa system volts. So pag nag-series tayo ng, let's say kung gusto nyo ng 12 volts, so isang battery, sample lang, tapos 12 volts, ang gagamitin natin ay 250 Ah. At mayroon tayong groupings dyan, no? Ayan. So, ito yung ating system volts. Lumabas na, 12 volt system. Pero kung gusto nyo gawing 24 yan, mag-add tayo dito ng isa pang battery para mag-series siya ng dalawa. Mag-add tayo sa pa. Kaya naman nakakuha tayo ng 24 volts. Yung system natin ngayon ay 24 volts sa dalawang battery pag naka-series. Pag dinagdagan ko pa yan, gawin kong 4, ayan na siya, 48 volt system. So, hindi na tayo mag-add ng series, no? 4 na series, ay nakakuha na tayo ng ating system volts na 48. Ngayon, para makuha natin yung kailangan natin na wattage, ito po, ay dito tayo mag-add sa ating battery groupings quantity or yung battery pack na tinatawag. At the same time, dito ay lalabas na rin kung ilang battery yung ating gagamitin. Overall battery quantity to be used. So, sa ngayon ay 4 kasi meron tayong 4 na series at isang groupings lang. Ngayon, mag-add tayo ng isa pang groupings na battery. Gawin ko ng dalawa. Two groupings na yan. Ibig sabihin po yan, yung 4 na naka-series, dagdagan pa natin ng 4 na naka-series din, tapos i-parallel natin. And then, yan, 8 battery na po siya. Pero yung system, 48 volts pa rin kasi hindi tayo nag-add dito. Nag-add lang tayo ng groupings, no? So, ang kailangan natin is 33,000. So, 8 battery na po yan. 33,000 watts. So, dagdag tayo. Gawin natin tatlong groupings. So, ayan. Sa tatlong groupings po ay nakakuha tayo ng 36,000 watts isang battery. At ito po ay naabot na natin, nalagpasan pa natin. So, ang ibig sabihin, kung gagamitin natin yung ating pinaka-maximum na battery, which is ang sabi dito, yung estimated niya ay 11. At ang ating battery po, alanganin sa, yung binigay niya, alanganin sa ating system volts na kasi 11 lang siya. Kung 11 lang na battery. Kasi ang dapat dito ay 12 pieces na battery.
para balance yung kanyang connection. So, hindi pwede yung hindi siya balance. At dito sa ating estimated battery, hindi naman required talaga na sundin natin to. Ito ay nagbibigay lang ng numbers na ito ang dapat sa ating total load watts at sa ating power consumption a day based dun sa ating usage hours na 16 hours para continuous all night ay magagamit natin yung ating aircon kung ang ating battery ay sapat na dapat ay sundin natin kung ano yung nakalagay dito. So, okay. So, ganito. Pwede nyo gawing 8 battery yan kung gusto nyo. Gawin yung 2 pack. Ayan, 8 battery. Pero tingnan muna natin dito sa, based dun sa ating estimated battery quantity. Gawin ko lang 3. Ayan, no? So, dito sa ating 3 battery groups na 48 volt system at ang capacity na ginamit natin ng battery dyan ay 250. Nagkaroon tayo ng dosing battery na ang kanyang battery capacity ay 750 Ah. Ayan na siya. Tapos, at the same time po, lumabas na rin yung kanyang charge current dito na 188 ampere. Yan yung maximum charge current niya. Ngayon, i-check natin dun sa battery life kung ilang oras natin magagamit yan based dun sa ating load watts, no? So, meron tayong 48 volts at 750 ampere. Punta tayo sa battery life. Yung volts niya is 48. Tapos yung ampere niya is 750 Ah, yung capacity. At yun nga, may DOD factor tayo dito. At ang i-apply natin dito ay sa lead acid battery or sa gel type battery. Yan, para makuha natin yung battery working hours, magbe-base po tayo sa nominal load natin. At ang ating load ay ito po. So, ang gagawin ko, susundin natin yung number na to, yung 1,492. Pero ang totoo yan, ito po ay may nominal wattage, no? Pwede siyang 1,300 watts or 1,350, 1,400. Ganun. Kasi yung ating aircon din, kapag inabot na niya yung settings na malamig na siya, automatic po yan na mag-off yung ating compressor. Kung kulang naman sa lamig, tsaka lang aandar yung ating compressor. So, hindi talaga siya yung continuous na umaandar. Depende po sa inyong settings. Kasi kapag sinit nyo po sa sagad, yung, ano ba, sinit nyo sa 16, yung temperature, hindi po titigil yung ating compressor. Tuloy-tuloy po ang andar nun. Kaya doon tumataas yung ating bill. So, dapat iset natin, depende doon sa size ng inyong room. Okay, so, nominal load, lagay ko lang, sundin natin itong 1,492 watts. Lalagay ko siya dito at lalabas na yung ating battery working hours dyan. 1,492 watts yung ating power load. Ayun guys, no? So, tama, no? 17 hours. Magagamit natin yung battery pala na yan sa loob ng 17 hours or all night, no? Kasi, ito po, yung 16 hours. At in-apply natin dito yung DOD kasi kung yung ating dip of discharge hindi natin i-apply, like for example, gawin natin 100, no? 100%. Kumbaga, wala yung dip of discharge. Ito ay ginagamit lang sa tawag dito yung battery na iba-iba kasi yung dip of discharge ng battery. Unlike doon sa lithium battery, ang dip of discharge po niyan ay talagang mataas. Pag sa lead acid battery at saka sa gel type ay 80% lang talaga yan. 80 or 90, sorry, 80. 80%. Ayan. Pero kung sa lithium battery, ang dip of discharge po ng ating lithium merong 90. Ayan, tumaas yung ating battery working hours. Meron namang 95. Meron ding 100%, no? Ayan, 100%. Kaya ang ganda ng lithium battery. At dito sa ating battery na gel type or lead acid na 80%, ang ating pong kinuha lang dyan, na yung ginamit natin na energy ay 80%. Nagtira tayo ng 20%. Kasi pagka inubos natin, ay ang battery life po ay iiksi. Padali lang po ang kanyang buhay, no? Kapag laging sagad. Kung laging sagad siya. Kaya meron tayong DOD at napaka-importante po ito. Yung dip of discharge. Tapos dito naman sa ating inverter conversion efficiency, siyempre meron pong factor yan. Lagay natin dyan 90%. Kung just in case hindi kayo gagamit ng inverter, ilagay nyo po dito 100%. Ayan, 19 hours siya. Lagay ko lang dito 90%, no? Ayan.
Yan, balikan natin yung sa ating battery na walong battery. Tingnan natin kung ilang oras natin magagamit yun. So, gawin ko dalawa to para makuha natin yung 8. Yung naman sa 8 battery, ayan po, na 48 volts at nakakuha tayo ng battery capacity in parallel na 500 ampere at automatic na rin na lumabas yung kanyang maximum charge current na 125 ampere. So, tingnan natin sa battery life. Sabi dito, 48 volts tapos yung kanyang capacity is 500 AH, no? 48 volts. Ito, 48 volts tapos palitan na natin ito ng 500 AH. Ilang oras kaya natin magagamit yan? So, ayun, magagamit natin siya ng 12 hours. Ngayon, dito natin i-apply yung nominal power load. Base doon sa sinabi ko kanina na ang ating aircon ay hindi naman talaga yan tuloy-tuloy na aandar dahil sa ating compressor na may kung depende sa inyong settings, no? Halimbawa, assuming tama yung inyong settings, ang ating aircon po, ang nominal power load na ilalagay ko dyan ay let's say 1,400 or 1,300. Yung sa bahay kasi na aircon, ang gamit ko is 1 horsepower at ang wattage mo yan is 700 watts, no? So, pero pag tinignan ko dun sa inverter ko, running siya ng 600 watts. So, meron talagang nominal power yung ating aircon. So, dun sa 1,300 na nominal power, ay nakakuha tayo ng 13 hours na battery working hours. Tapos, i-minus pa natin dito yung sinasabi ko na settings. Pwedeng mag 1,000 na lang po yan, no? Yung ating nominal power load. Pag nag 1,000, ayun, 17 hours. So, ibig sabihin, yung ating battery, itong battery natin na 8, ay ito na yung pinaka-minimum para gamitin natin para doon sa ating 2 horsepower na aircon. Ito po. Sana po ay malinaw, no? Okay, balik tayo dito. 17 hours. Balik ko lang yung ating load na 1,000. Sarado na natin sa 1,400. Ayan. Tapos, meron pa tayong, isama ko na rin, dito, yung, kung walang-wala talaga kayong budget pa, kukunin natin yung pinaka battery rolls na kalahati ng ating power consumption. Tingnan natin kung ilang battery. So, hatiin ko lang itong 16, no? Gawin kong 8. At nakuha natin dito yung power consumption ID natin as 11,936. Hindi nga lang, magamit nyo talaga yan ng 8 hours. Okay, ang sabi dito, 6 na battery. So, alanganin yung 6. Pwede tayong gumamit dito ng 4 na battery. Okay, punta tayo dun sa ating battery. 4 na battery. Actually, pwede na tayo dito sa, dito gawin natin 4. Pero dito na lang. Tatanggalin ko lang to, yung ating battery groups. No? Gawin kong isa lang. Ayan, nakakuha na tayo ng 4 na battery na naka-series at ang kanyang system volts ay 48. At ang kanyang battery capacity ay 250 Ah. At nakakuha tayo ng 12,000 watts. At yung ating maximum charge current dyan ay 63 ampere. So, tingnan natin, 48 volts na 250 Ah. Punta tayo dun sa battery life. 48 volts na may capacity na 250. Ilang hours natin magagamit? Ayan, 6 hours lang po. Ano? 6 hours lang natin magagamit yung ating battery na yan. So, kung yan ang gagamitin nyo, kung 4 na battery lang, ang mangyayari niyan ay yung setup po ninyo dito, on-grid at saka off-grid. On-grid, off-grid. Dito naman, pwede kayong mag-setup din ng on-grid, off-grid. Pero, optional yun yung on, no? Kasi, sapat yung ating battery sa usage hours natin na night time. Pero kung maulan, pwede yung i-on. Samantalang dito sa ating off-grid na 24 hours, ay dito po, pag 24 hours ay hindi natin kailangan ng on-grid yan. Off-grid talaga yung setup dito. At ito yung ating battery quantity dyan, 17 pieces. Tingnan natin yung ating battery. Isama ko na rin, 17 pieces daw kung plan nyo gamitin yung inyong aircon na off-grid. Punta lang tayo dun sa ating battery muna. 17 batteries. Okay, so dito na lang ako. 48 volt system pa rin tayo. Dagdagan lang natin yung battery pack nyan. 12 batteries na. 4 na battery pack. Yan, 16 batteries. Ito guys ay pwede na. Malapit na siya dun sa 17 na batteries natin. So, ibig sabihin, meron tayong 4 series, tapos 4 parallel na 250, 12 volts, at nakakuha tayo ng 48,000 watts. At ang kanyang maximum charge current ay ganyan na rin po.
So, ang ating pinaka-system is yun pa rin, 48 volts at ang ating battery is 16 pieces. So, tingnan natin dun sa ating battery life kung ilang hours ba yan. So, 48 volts system. Tapos yung 1,000 na capacity ng ating battery. Battery life ulit tayo. 48 volt system. Tapos yung ating battery na 1,000 sa 24 hours na gamit. Tingnan natin. Ayun. So, sumobra pa siya. Wow, ang galing. Kaya itong ating battery life calculation, para makuha natin yung battery working hours na may DOD ay napakalaking tulong po sa computation. Ano guys, magamit nyo po siya ng 25 hours sa ating nominal power load. Let's say, sabihin natin 1,492 watts. Sundin na natin, 1,492 watts. So, ayan, 23 hours natin na magamit. Ganun lang po yung ginagawa ko na computation at ang magagawa ng ating calculator na to para sa solar. So, next, ang gagawin natin dyan ay kukunin natin kung ilang panels yung ating gagamitin dyan sa ating power consumption a day. Dito po tayo magbe-base sa ating power consumption a day. Tanggalin ko po muna to. Tanggalin ko lang to para hindi magulo. Tapos, dito muna tayo mag-focus sa ating power consumption a day at kukunin natin dyan yung ating panel quantity. Meron akong ginawa dito na computation na madali lang kunin kung ilang piraso yung kailangan natin based doon sa ating power consumption a day. So, meron ako dito ng git panel, no? Punta natin. Click ko lang ito. Ayan. Sabi dito, numbers of panels based on monthly energy consumption. So, kukunin natin yung monthly energy consumption based doon sa ating aircon na load, no? So, sa ating aircon, meron tayong 1,492 watts at gamit natin ng 16 hours or standard time, nakakuha tayo ng 23,872. Ito po ay i-multiply lang natin yan sa 30 days. Kaya naman, nakakuha na tayo, automatic na, andito na yung kanyang monthly consumption. Ayan po, 716.16. Ito po ay nag-convert na sa kilowatts. Nilagyan ko na po ng conversion yan. 716.16 kilowatts. At magbibigay rin ako ng sample dito. Kasi yung ating usage hours, no, kanina, sabi ko. Ito po is 24 hours. Ito naman ay 8 hours. Balikan natin yan. Ayan, automatic na siya na lumabas yung kanyang monthly consumption. Kaya napakabilis yung ginagawa natin na computation dito. Okay, so tanggalin ko lang muna to. Punta tayo dun sa quantity. So, dito tayo. Ayan. Meron akong nilagay na reset dito. Pag na-reset ko po yan, lalabas na yung pinaka-default. Ayan po. Yung peak sun hours sa inyong area. At yung days, no? Sa loob ng 30 days. Kaya, lalabas dyan yung pinaka-total ng monthly peak sun hour sa ating area. Dito natin i-compute yan sa ating monthly consumption. So, yun nga. Alisin ko muna to. So, doon sa ating peak sun hours sa ating area. So, kayo pong bahala. Doon sa inyong lugar kung anong oras ang peak sun hour, no? Yung pinaka-sun window hours natin. Ang standard kasi niyan ay 8 hours. 8 hours yung standard. So, depende po sa inyong lugar. Baka sa inyong lugar ay maraming puro. At ang sun hour lang po ninyo, yung sun window hour doon ay 5 hours. Kaya dito natin i-apply yun. Tapos, multiply po natin yan sa 30 days. Yan. So, ang gagawin ko dito is standard 8 hours. Okay? So, dito po, yung average monthly energy, ilalagay na natin dito. At asan po natin kukunin? Ito na yun. Yung ating monthly consumption. Ang sabi dito is 716.16 kilowatts. Kilowatts po. Ayan. 716.16 kilowatts. Ayan siya. Ngayon, para makuha natin yung numbers of panels dito, ang sabi dito, panel watts you wish to be used, no? With this factor. Ang ilalagay natin dito, anong panel ba ang gusto natin gamitin? Yung preferred na panel. So, tandaan natin sa panel, pag mababa ang wattage, mas marami. Pag mataas ang wattage, mas konti. Okay, so pwede kayong maglagay dito. It's either gusto nyo ng 100 watts, pwede. At lalabas na dito yung number ng ating panel na required based doon sa ating average monthly energy usage, no? So, enter. Ayan, ang kailangan pala natin dyan ng panels, pag gumamit tayo ng 100 na watts ay 37. At ito po ay in-apply ko na dito yung ating list factor na 20%.
Alam naman natin yung mga factor na yan, yung pag ang ating panel ay maalikabok, madumi, at saka yung isang panel na may rated na 100 watts ay hindi naman makapagbigay ng 100 watts na sagad. Kaya maglagay tayo dyan ng 20% factor, less 20% factor. Okay, dun sa 100 na panel na capacity, at yun ang gamit natin, nagkaroon tayo ng 37 pieces. Wow, ang dami. So, gawin ko yung 200 na panel na lang, no? Ayan, 19 na lang siya, 19 panels. Paano naman kung 300? 12 panels ang required. Paano naman kung 400? 9 panels ang required. So, paano naman kung 500? 500 watts. 7 panels. So, pakunti ng pakunti pag ang ating rated watts ng ating panel ay pataas ng pataas. So, ang gagamitin ko po dito is 590 watts. 590 watts na panel. Kaya naman, ang total number of panels pala dito na based lang sa ating power consumption, pag gamit natin is 590 rated watts, ay 6 panels lang. Okay, so puntahan natin yung panel. 6 na panel, no? So, 6 panel. Ito. 6 pieces na panel. At ang gagamitin ko dyan ay may 13 na ampere at may DOC na 53 volts. Tapos may rated watts siya na 590. At yung ating sun window hours ay 8 hours. At ito na, nakuha na natin yung ating solar panel generation charge a day. Ngayon, dito sa panel connection, solar panel parallel at saka series, ganito po ang kanyang scenario, no? Ang kagaya rin ng battery, pagka nakaparallel tayo, yung kanyang ampere ay tumataas, yung kanyang volts ay constant, parehas lang. Tapos yung kanyang sa series mode naman, ang volts ay tumataas at ang constant po dyan ay yung ampere. Pero ganung wattage pa rin ang makukuha natin. Ngayon, meron ako ditong sa panel group, no? Saan ba ginagamit to? Ito ay kagaya rin sa battery kapag maraming panel ang ating gagamitin. At kukunin natin dito yung system volts. Punta lang natin yung ating panel group. Sama ko na dito sa ating explanation kung paano. So ito na yung ating solar panel series parallel grouping mode. Ang purpose po nito na computation, kaya ako nilagay siya rito, ay based po doon sa ating inverter specs, no? Ang ating inverter ay meron pong specs yan. Yung pinaka-maximum volts, PV input volts, at yung kanyang wattage, no? So, dito sa ating inverter, kukunin natin dito yung ating system volts or volts ng inverter na ang pinaka-maximum so far ay pagkakalam ko is 500 volts. Okay, magbibigay ako ng example dito. Let's say, gagamit ako ng panel na 20 pieces, no? So, pag gumamit ako ng panel na 20 pieces, at may ampere siya na 13, tapos DOC na 53, tapos rated watts na 590. Ayun guys, kung mapapansin nyo, ang taas ng ating pinaka volts, yung DOC niya, 1060 watts, ay, sorry, 1060 volts. So, itong 1060 volts na yan ay hindi pwede sa ating specs ng inverter kasi ang sabi doon, yung sa ating specs ng inverter, yung PV input ay 500 volts lang. So, lagpas na tayo. Ngayon, ang gagawin natin, magbabawas tayo dito. Kukunin lang natin yung specs ng inverter. So, ang gawin ko dito, babaan natin, gawin natin 10, kalahati. Lagpas pa rin po, ano? 530 volts. So, samantalang kailangan natin ay 500, less than 500. So, bawas tayo ng isa. Gawin natin 9 pieces na naka-series. Ayun. So, ibig sabihin pala, dito sa ating inverter specs, para makuha natin yung pinaka volts niya, which is ang pinaka-maximum is 500, ay pasok na yung ating naka-series na siyam na panel na nakakuha tayo ng 477 volts. At kung ang inyong required is 20 panels, dito lang, mag-add lang tayo na i-groups natin. So, sa isang panel na group natin, ay nakakuha tayo ng, lagyan ko na ng sun window hours dito. Ayan, 33,984 watts. So, habulin natin yung 20 panels, no? Pero ang habulin talaga natin dito yung wattage. Yung wattage po, yung generation charge alin ng ating panel. So, since na sample lang naman to, na naglagay ako ng numbers na 20 panels, subukan natin dito. So, mag-add pa ako ng isa pang groupings, gawin ko ng dalawang group. Ayan, mayroon na tayong 18 panels. So, malapit na siya dun sa 20 panels. Pwede ko rin bawasan to. Pwede kong gawing 8 panels na naka-series. Tapos mag-a-add ako dito ng groups. Ayan, nag-a-adjust siya, no? So, pwede natin gawing 7 panels. Ayan, 6 panels. Ayan,
Ano lang po. So, 7. Ayan, malapit na siya dun sa 20. 21. Ayan na siya. So, ganun lang kadali yung ginawa natin na computation dito sa ating calculator, no? Napakalaking tulong to. So, ang next na gagawin natin ay ito, napaka-importante ito, no? Yung sa ating consumption. Consumption. Ayan. So, balikan lang natin yung bit panel quantity. Ito, i-clear ko lang po ito, no? I-clear ko lang to, guys. Napakadali. Hindi na ako mag-iisa-isa. I-clear ko lang siya. Ayan na, wala na. I-clear na natin. Natira yung sa window hours at saka yung groupings. Ayan. So, yun. Yung pinaka-importante, yun nga, yung consumption natin. Punta natin yung consumption natin. Dito natin malalaman kung magkano yung ating billing, no? Doon, based doon sa ating power consumption na ang gamit natin ay aircon. Dito, madali lang. Meron ako ditong nilagay. Ayan. Rated cost at saka power consumption. Para makuha natin itong estimated account cost per day, per month, pati per year. At ang kagandahan nito, makukompare natin dun sa ating system, yung ginastos natin, kung ilang years natin mababawi yung system overall expenses against doon sa binabayaran nyo dati, no, na wala pa kayong system. Okay, ganito lang. Dito ay kukunin natin yung power consumption natin a day sa wattage, no? At alam naman natin na ang ating power consumption a day ay ito po, 23,872 watts. Lalagay ko na siya rito. 23,872 watts. Yan yung ating power consumption a day. At ito, nag-convert na siya sa ating kilowatts. Kilowatts na po yan. Kasi ito ay watts lang po. Ito naman kilowatts. Tapos, ang next po na gagawin natin ay, syempre, ilalagay natin dyan yung rated cost ng per kilowatt dun sa inyong lugar. So, meron ako na-receive na inquiry. Mayroong tag 5 pesos, no? 5 pesos. Meron namang tag 10 pesos. Meron namang tag 12 pesos. Sabihin natin na ang rated cost sa inyong lugar per kilowatt ay 10 pesos na lang. 10 pesos. Okay. Or let's say 5 pesos. Sa probinsya, okay. 5 pesos. So, dun sa 5 pesos na rated kilowatts against dun sa ating na meron tayong power consumption a day na 23,872 watts, ito na yung ating estimated cost per day na ang sabi dito is 119 pesos point 36 at yung ating estimated amount cost per month ay 3,580 at yung ating estimated cost per year naman ay 42,969. Okay, yan po ang kagandahan nito sa ating consumption, yung cost. Sige, gawin na lang natin 10 pesos na lang para sa iba. Ayan, kung 10 pesos, ayan po, yung monthly estimated amount cost per month po ninyo, 7,161. Okay, so dito natin malalaman yung may ginawa na akong yung mga kagamitan. Kinuha ko na pati yung mga presyo yan. Pag kinalculate ko po, dito lalabas yung total. At pwede nating lagyan ng labor at pwede nating hindi lagyan ng labor. Dito po natin malalaman kung magkano yung ating system overall expenses. Pero bago tayo dumako dyan, meron pa akong pakita sa inyo itong ating actual bill. Paano ko ginagamit ito ang ating actual bill? Madali lang po. Kasi doon sa billing, sa like for example sa Meralco, lalabas na doon yung inyong actual power consumption sa kilowatts kung ilan at saka yung monthly bill nyo kung magkano yung billing nyo. Pag meron tayong ganun, makukuha natin yung figure dito. Pati yung inyong rated cost per kilowatt at saka yung average power consumption a day at yung average power load. So, magbibigay lang ako ng example. Let's say, ito na yung na-receive yung pinaka-billing, no? Galing sa Meralco. Ito yung susundan natin. At ang kailangan natin dito, yung actual power consumption, kilowatts, at ang kanyang monthly consumption ay ito, sa kilowatts. Ayan. Na mayroon siyang 716.16 kilowatts. Dito natin ilalagay yon yung ating monthly consumption, which is yun yung actual na power consumption sa isang buwan, 716.16 kilowatts. 716.16 kilowatts. Tapos, yung ating monthly bill, ayun na guys, no? Yung sa average power consumption natin, lumabas na, 23,872. At, ayun nga, yung ating power consumption a day, 23,872. At yung ating average power load, wow, ayan, 1,492 watts. At same lang din dun sa ating load watts, no? Yung total overall power na 1,492 watts. Ngayon, kukunin natin tong rated cost per kilowatt. Madali lang.
kukunin natin yung ating monthly bill. Ang sabi dito, ang monthly bill is 7,161.60. So, lalagay natin yung numbers dyan. 7,161.60 pesos. Pesos po yan. Ayun. So, lumabas dito yung rated cost per kilowatt natin na 10 pesos pala. Same lang din doon. 10 pesos. Ayun, ganun lang po kadali ang ating calculator. Madali lang siyang intindihin talaga. Ngayon, balikan natin yung sa total cost natin. No? Balikan natin. Ito na. Ayan. So, ito po. Pag pinag-calculate ko yan, at meron tayong system runtime dyan. Dito natin malalaman. So, sa isang taon, no? Sa isang taon, yung system runtime ay meron siyang, yung pinaka, ito kasi, year count yan. System runtime, year count. So, 1 year, meron tayong 85,939.20. Then, dito tayo magbe-base kung ilang taon natin mababawi. So, i-calculate ko na para makita natin kung ano yung, kung magkano yung cost ng setup na to. Na mayroon siyang 48 volt system. At yung gagamitin natin sa aircon na 2 horsepower. So, i-calculate ko lang. Wala pa yung labor, no? No labor. No labor. So, calculate. So, ayun guys, ang magagastos pala natin, wala pang labor po, no? Ang magagastos pala natin dyan, kung marunong kayo mag-install, kailang mag-install, is 226,215 pesos. So, napakadali natin i-discuss dito sa customer na ito po ang inyong magagastos sa system na to. 226,215 pesos. And kung lalagyan po natin yan ng labor, yung ating labor po na 10 pesos per kilowatt, ay i-apply na natin dito yan with labor. So, lumabas na yung ating pinaka-total na 288,215 pesos. Madali lang po, no? I-clear ko lang. So, no labor. Calculate. 226 pag walang labor, 226,215 pesos. Pag may labor, 288,215 pesos. Ipapakita ko po sa inyo yung pinaka-total niyan. Pero bago yon, meron tayo ditong isa pa. Let's say, sabi ng customer, ay ganito. Ayan, ito na yung sa equipment list para muna natin. Okay. Asa na yan? System runtime. Tapos, yung ating equipment list nandito. Ayan na po, pinagkukuha ko na yung sa ating equipment. Ito, pag gusto niyo po yung setup na to, ilalagay ko po ito sa description. Bisitahin niyo na lang yung ating description. At ito po ay kompleto na. Meron ng mga battery. Yung battery po ay mag-direct po kayong bumili sa seller. Hindi po kasi nag-deliver online. So, meron tayong, yun nga, 6 na panel, walang battery, at may mga safety breakers, safety devices dyan. May mga wires na rin. Tapos sa mga railings, kompleto na po yan. Meron na rin. Tapos, yun. Ito yung ating equipment list, no? Ayan yung ating equipment list. Ay, ang gagamitin natin na inverter dito is 6.2 kilowatts, 48 volts. At ang presyo niya, ayan, 20,000 pesos. Tapos yung battery. Ayan. Okay, so punta tayo doon sa ating, yung isa pa, papakita ko sa inyo. Importante po kasi ito na ipakita ko sa inyo, no? Okay, so dito natin malalaman kung, like for example, may budget si customer. Pakita na natin yung battery. Ayan, ito. So, ang ating standard na battery quantity, ang nilagay ko dito, 8 pieces, no? Pero dito, halimbawa, may budget si customer. Pero bago po muna tayo dumako doon, ay titinan muna natin to kung ilang years natin mababawi itong ating ginastos dito sa ating system overall expenses, no? Okay, ito na yung pinaka-total natin. Yan po ay with labor. Dito naman ay, kung i-click ko to, no labor. Ayan yung total. With labor, ayan po, 288,215 pesos. Okay, so ilang years natin kaya mababawi? Sa isang taon, meron tayong 85,939 pesos. Sa 2 taon, tingnan natin. Sorry. Sa 2 taon, okay, cancel. Sa 2 years, ayan, meron tayong 171,878. Subukan natin sa 3 years. Ayan guys, no, so malapit na. So sa loob ng 3 years ay atin pong mababawi yung ating ginastos. Na ang ating system runtime total amount is 257,800
817. So sa loob ng 4 or 3 years, no, bawi na. At nagkaroon pa tayo ng system na solar at iwas pa sa sakit ng ulo. Okay, so dito tayo dadako no sa ating additional kasi pag ang customer nag-request na, uy, kaya ko naman na buuin natin yung itong ating sa about dito sa ating battery required. So lalagyan ko lang dito para at least magkaroon kayo ng idea. Pasensya na kayo guys, yung ano kasi, yung ating vlog na ito, naputol no. Natapos ko na yung vlog ko, yung kalahati ay wala palang audio. Kaya yun, ulit ako dito sa part na to. Okay, so lagyan natin to ng 24 hours at saka 8 hours na usage no. At pag si customer ay nag-request ng halimbawa gusto ng customer na sundin ito yung estimated battery quantity, ay dito natin gagawin yan sa additional battery or sa additional panel. Papakita ko po sa inyo. Pero bago yon ay tingnan muna natin yung total expenses natin. Saan na ba yun? Hirap talaga mag-vlog at hindi natin alam, hindi pala naka-record no. Nagka-problema na pala. So ito yung ating grand total to 188,215 pesos. Okay, so puntahan natin yung ating required batteries, estimated required, at gagamitin natin tong portion na to. Ito ay dinagdag ko lang, bago lang to. Ayan po, no? So, i-view lang natin tong part na to. Ayan. So, like for example, ang gusto ng customer is gusto niya gamitin ng 24 hours yan at may required na battery dyan na 17 pieces, no? Doon sa ating battery, meron kasing partner yan. Yung 17 alanganin. So, gawin na lang natin 18 batteries yan. Sabi natin sa customer, oh sir, gawin natin 18. Sabi ni customer, okay, sige, okay lang. Okay, so magdadagdag tayo. Yung presyo po na yan ay madadagdagan. Yung 288,215 pesos. So, ilang battery ang ating idadagdag dyan? Dito tayo sa ating calculator. Meron na tayong battery na 8, no? Yung pinaka standard na setup natin, 8 battery. At gusto ng customer na gusto niya yung 24 hours na sundin yung 17 batteries. May 8 na tayo. 17 minus 8 equals. So, 9 batteries ang ating idadagdag. Dito natin idadagdag yun para makita natin yung pinaka-total. So, 9 batteries. Ayan sir, nagdagdag tayo ng 9 na battery. Kaya naman umabot tayo ng 418,715. Kasama na po yung labor dyan with labor. Pag wala pong labor, ayan po, 356,715 pesos. With labor, 418,715 pesos. O sige, kaya yan, sabi ng customer. Dagdagan mo pa yung panel. Dagdagan mo ng dagdagan mo ng 10 panel. 10 or 5 panel. O sige sir, dagdagan natin ng 5 panel. So, dito tayo maglalagay additional panel. At sasama na yan dun sa computation. 5 panel daw, sabi ni sir. Ayan po, 5 panel. Dagdag na natin. So ayan, naging 456,710 pesos po. Sabi ng customer, okay, go. Wow, ayos. Punta natin yung total price. So, ito na yung total price, no? Sa request ng ating customer, 456,710 pesos. Ayan po. At ito na, yun nga, kompleto na yan. At yung system watts natin, nandyan na rin. Yan sa labor, 62,000. 6.2 kilowatts. Ito, lalagyan ko lang. Alam ba, kung ang system nyo is 10 kilowatts, lagyan nyo ng 10 dito. Automatic, magtototal yan dito. Yan po, 100,000. So, balik ko lang sa 6.2 kilowatts, 62,000. May mga presyo na yan dyan. At automatic na po yan na magtototal. Tapos yung inverter natin. Ang ganda ng inverter na to kasi yung inverter na to, yung ginagamit ko, ay kahit walang battery, running siya, no? Yung inverter ko kasi 4.2 kilowatt, ito 6.2 kilowatt, 48 volts system. So, yan. At may dadagdag pa po ako, no? About dun sa ating battery. Okay, dito sa ating battery, ayan guys, no? Nilagyan ko na ng presyo kasi nga kanina, dire-diretso salita ko, may problema na pa yung recording ko. Ayan, 19 minutes din yun. Yan yung ginawa ko. May presyo na tayo sa battery. At dito nga, explain ko na lang ulit. Ulit tayo. Okay, dito sa battery, like for example, dito malalaman natin kung magkano yung presyo ng battery sa 4 na piraso, no? Or sa 16 pieces pala ito, 16 pieces. Kung ang presyo ng ating
battery, nakalagay doon is 14,500. Dito malalaman na agad natin kung magkano yan. So sa battery pa lang, meron na tayong 232,000. Tapos dito i-add ko, ito po ay para sa milliamp na battery, yung mga LiPo4 battery, yung 3.2 volts. 3.2 volts na battery, 4.2, ganun, 1.2. Tapos mag-try ako dito. Let's say meron akong 3.2 na 3,000 milliampere. At ang kanyang series, no? Dito natin makukuha yung system volts. Like for example, maglagay ako ng dalawa. Meron tayong 6.4. Kung kukunin natin yung 12 volts na system, gawin ko itong apat na 3.2. Ayan, 12 volt system na siya. Mag-add na lang tayo dito sa battery pack kung ilan ang gusto nyo para makuha natin yung pinaka total watts na kailangan natin. Sabihin natin mag-battery pack tayo ng 200 na pack. Ayan po ang kanyang wattage, no? 7,680 watts. Sige, habulin natin to. Pero ang system na gagawin natin ay 48 volts. Pero kung gusto nyo 24, doblehin nyo lang to, ganyan yung 8. Ayan, 8. Meron na tayong 24 volt system na meron na tayong volts dyan na 25.6 volts. At nakakuha tayo ng 15,360 watts. So, gawin natin 48 volts, no? 48 volts. Doblehin na natin yung 8. Gawin natin 16. Ayan, 51.2 volts. Ngayon, dito sa ating 200 pack na battery, ay nakuha natin yung pinaka kailangan natin na battery. Malapit na siya, no? Actually, dito sa lithium battery, mataas po ang DOD factor nito. Kaya kahit nahabulin natin yung pinaka 50% ng ating battery dito sa 16 usage hours, standard usage hours ay okay lang. Babalik tayo dun sa ating battery. Kunin natin yung kalahati. Like for example, saan na yun? Dito tayo. Okay, so gawin natin 100 na battery pack. Ayan, 100 battery pack. Meron tayong battery dyan na overall battery quantity to be used na 1,600 pieces. Ngayon, kung ang presyo po niyan ng isang battery ay 60 pesos, yun natin. Ayan, so 96,000 ang ating magagastos pala dyan sa lithium battery na yan. Wow, grabe. Mahal talaga yung lithium. Pero maganda po. At yung cycle ng battery na yan ay matagal, madami. Tapos, yun nga, yung depth of discharge niya ay mataas. Unlike doon sa lead acid battery. At yun nga, dito sa ating nakuhang figures, yung value, na meron tayong battery na may system volts tayo na 51.2 at nakakuha tayo ng battery capacity na 300. Tingnan natin kung ilang oras natin magagamit yan. 51.2 tapos 300. Battery life. 51.2 tapos 300, no? 300. Tapos yung depth of discharge natin, siyempre babaguhin po natin yan. Hindi pwedeng 80 kasi lithium battery po yan. Pwede natin gawing 90%. Ayan, so 8 hours. Tama. Ito, 8 hours. 8 hours natin magagamit. Or pwede natin gawing 95%. Ayan, 9 hours. So pwede siya sa sa battery rolls, no, yung quantity na 'yan. Ayun. So, 'yun. At meron tayo ditong about sa conversion naman. Pag hindi niyo alam, yung sa total ampere, no? Like for example, meron akong 6,200 watts na inverter na gagamitin at ang kanyang volts ay 48. Dito makukuha natin yung ampere. Ayan, yung ampere pala natin ng ating inverter against dun sa ating battery ay 129 ampere. Tapos dito naman pwede natin makuha yung pinaka wattage. Like for example, meron akong rated ampere na 20 ampere. Tapos yung volts is 220. Ilang watts kaya yan? So 4,400 watts pala yan. Yung kanyang wattage pag ang ampere natin is 20. Okay, sige, sundin natin to. Yung sa ating inverter, no? Meron tayong rated ampere. Ito, 129.167 ampere. Tapos yung volts natin is 48 volts. So, ayan, parehas lang, 6,200 watts. Ngayon, dito sa ating ampere, meron tayong breaker rules, no? I-apply natin dito yung breaker rules sa ating pinaka-load ampere. Mayroon tayo ditong breaker rules, papakita ko sa inyo. Ayan po, sabi dito, breaker rules not to exceed 80% of its capacity. Ibig sabihin po niyan, ang isang breaker po, ang kaya nilang niya i-handle na load ay 80%. Hindi niya kayang mag-handle ng 100%.
Kasi pagka 100% po magti-trip yung ating battery without any reason, no? So, kusa siyang magti-trip. Kaya naman, i-apply natin yung 80% na yan na hindi siya lalagpas. So, 80% lang yung kaya niyang i-handle. Okay, so meron tayong load ampere, no? Yung kanina, 129. So, anong breaker ang dapat pala dyan para hindi siya mag-trip off ng normal use? Tingnan natin. Enter. So, ang dapat pala na breaker natin dyan is 160 ampere or pinakamalapit dyan. Iyon. Paano naman yung ating breaker ng panel? Ang ating panel ay 6 na piraso, no? 6 na piraso. So, ang ampere po niya is 13. Naka-series po tayo. 13. Anong breaker kaya ang gagamitin natin? Enter. Ayun. 16 ampere pala na breaker ang ating gagamitin dyan. So, gano'n lang kadali. Tapos dito, meron tayong BTU. BTU, no? Subukan natin yung 1200 BTU, 1200. Kung ilang watts. So, ang 1200 na BTU pala na aircon, ang wattage po is 352 watts. Okay, susundan natin to. Yung ating ginawa dito sa 2 horsepower. Meron siyang BTU na 5091. 5091 BTU. O, parehas lang. 1492 watts. So, yun guys, napakadali lang gamitin to ng ating ginawa na calculator para sa ating solar system. At yun nga, ito yung ating total price. Pag tinig ko to, ayan na siya. Total price. Yan. Tapos yung sa ating system runtime. Yan. Madali lang siya. At ito po, kung gusto nyo, bibigyan ko kayo ng copy. Kaya lang hindi po ito libre guys. No? Sorry. Medyo mahirap siyang gawin. Kung gusto nyo, meron akong ibibigay sa inyo na yung basic lang na computation. Ito po, yung sinasabi ko, pwede kong i-share sa inyo. Share nyo lang yung email address nyo. Bibigay ko po ito sa inyo ng libre. Wala akong bayad. Pero itong ginawa ko, ito po, yung may mga command na yan, yung ginawa ko na to ay meron pong bayad ang copy nito. So, kung interested po kayo, mag-send lang po kayo sa GCash or mag-usap po tayo doon sa ating Facebook page, Art Audio 440. No? Bisitahin nyo na lang yung ating page. Ito po yung ating page, Art Audio 440. Mag-send lang kayo ng message dyan. At pwede namang mag-send ng payment doon sa GCash. Bibigay ko yung GCash number ko. At sa amount ay pag-uusapan natin doon. Tapos, yun. Ito yun. Yung aking isi-share na libre. Makakagawa kayo ng computation dito na, ayan. Makakagawa kayo ng basic computation sa device. Sa battery parallel mode. Battery series mode. Tapos, solar panel parallel mode. Solar panel series mode. Tapos, makukuha yung generation charge. Tapos, yung standard computation ng time. Tapos, yung sa load ampere sa breaker rolls. Tapos, yung time. Ayan. At saka yung battery balance watts. At meron din dito yung sa mga equipment. Ayan po. Isasama ko na yan, yung mga nakalagay dyan. Okay, balik tayo dun sa ating topic. Ayan po. So, sana ay na-explain ko lahat at nakakuha po kayo ng idea dito. At kung ito po ay inyong nagustuhan, paki-like, share at subscribe naman. At kung bago ka pa lang po sa ating channel, paki-subscribe na lang. At paki-click yung ating notification bell icon para lagi po kayong updated sa ating mga video gagawin. Thank you so much po sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po at thank you po sa lahat ng ating mga nanood ng ating mga videos. No? Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po sa ating lahat.